Wala ka pang makikita na kapatid na babae na kasing prangka nito. Sinabi niya sa harap ng kanyang ate na si Charm na gusto niyang mag-asawa ng isang lalaking kagaya ng kanyang bayaw. At ang ate naman, hindi nagalit kundi pinuri pa ang kapatid niyang si Vicky. Maganda ka naman, maraming gustong magkagusto sa'yo, subalit nakatulog ang kapatid sa bisig ng kanyang ate. Worried ang ate na lamigin ang kapatid niya kaya pinakiusapan niya ang asawa niyang si Randy na ihatid ang kapatid sa kwarto. Siyempre, hindi tatanggi ang bayaw sa ganitong oportunidad. Pero nagkunwari lang siyang kalmado habang karga-karga ang kapatid pabalik sa kwarto. Sa totoo lang, nag-aalab na ang kanyang damdamin para kay Vicky. Nakita niya ang kapatid ni Charm ay mas bata at mas masigla kaysa sa kanyang asawa. Pero bago pa siya gumawa ng anumang mali, narinig niya ang tawag ng kanyang asawa. Bago matulog, nagtungo siya sa kanyang opisina upang magtrabaho. Pero hindi nagtagal, nilapitan siya ng kanyang asawa para ayain sanang magbahay-bahayan. Hindi naman nakatanggi si Randy at dumiretso sila sa kwarto para maglaro ng lato-lato. Pero dahil hindi siya ganun kainteresado si Randy, hindi man lang nakarating sa finish line si Charm. Bagamat naiinis ang asawa, hindi niya masabi dahil ayaw niyang masaktan ang ego ng kanyang asawa. Nakaisip si Charm ng magandang ideya na i-hypnotize ng kapatid niya ang kanyang asawa para matulungan siya. Si Vicky ay isang successful na psychologist. Siyempre, tuwang-tuwa ang kapatid na tumulong sa kanyang ate. Nahiya naman si Randy dahil narinig niya ang plano ng kanyang asawa at kapatid. Pinapakalma naman siya ng kanyang asawa at sinabing hindi naman siya outsider, wala namang masama dyan. Dahil sa pamimilit ng magkapatid, pumayag na si Randy na magpa-hypnotic therapy. Ang hypnotism ay para mailabas ang mga tunay na nasa loob ng isip ng isang tao. Si Vicky ay hindi lang psychologist, isang model din siya ng mga magazine. Kaya nakikita nila ang mga litrato niya ng madalas. Nang matapos ang hypnotism, nagulat si Vicky sa mga nakita niyang imahe sa isip ng kanyang bayaw. Lahat ng mga ito ay tungkol sa kanya. Sobrang seryoso na ng sitwasyon. Dahil wala naman ang kanyang ate, hindi niya sinabi sa kanya ang katotohanan. Buong gabing iniisip ni Vicky ang mga natuklasan niya. Kaya pala wala siyang gana sa kanyang asawa ay dahil mas gusto siya ni Randy kesa sa kanyang ate. Naisipan niyang kausapin ang bayaw ng mag-isa tungkol dito. Sinabi ni Vicky na alam niya kung ano ang nasa isip ni Randy. Mahal niya si Charm pero si Vicky ang ini-imagine niya. Na-shock si Randy sa narinig. Napakatahimik at nakakahiya ng sitwasyon matapos ang hypnotism, lalo na nang tanungin ng asawa ang progreso ng therapy. Hindi alam ng kapatid kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Pero kung sasabihin niyang hindi niya matutulungan ang bayaw, malulungkot ang kanyang ate. Kaya para sa kaligayahan ng kanyang ate, sinabi niyang mahirap ang kalagayan ng bayaw at kailangan ng mas mahabang panahon para gumaling. Matapos niyang mapanatag ang ate, sinimulan ng kapatid na turuan ang bayaw sa tamang paraan ng pag-iisip. Gusto niyang ipaliwanag sa lalaki na ang mga naiisip niya ay hindi tama, hindi moral, at hindi rin naaayon sa kaugalian. Pero sinabi ng bayaw, hindi ko naman mapigilan ang mga iniisip ko. Ang ganda mo kasi. Sa totoo lang, tama naman ang lalaki. Sino ba naman ang lalaki na hindi magkakagusto sa isang magandang babae? Dahil dito, napagpasyahan ni Vicky na muling tulungan si Randy, pero hindi na siya gumamit ng hypnotism. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang sarili niya bilang therapy. Ang layunin niya ay makaramdam si Randy ng kasiyahan at maibalik ang pagmamahal niya sa kanyang asawa na si Charm. Dinala ni Vicky si Randy sa banyo ng mga babae para magkaroon ng therapy session. At ang resulta, napakasigla ni Randy at sa wakas tumagal ang poste ng Meralco. Mula noon, lagi na silang nagkakaroon ng therapy sessions. Sa bawat pagkakataon, lalo namang nakikilala ni Vicky ang tunay na pagkatao ni Randy. Napakabait at mapagmahal pala ni Randy sa pag-aararo sa palayan. At ang ganitong uri ng lalaki ang hinahanap ni Vicky. Dahil dito, hindi niya namalaya na nagkakaroon na siya ng damdamin para kay Randy. At sa puntong ito, nagkahiwa-hiwalay na ang kanilang mga buhay. Nakalimutan na ni Vicky ang kanyang tunay na layunin.
Madalas na hindi pumapasok sa trabaho sina Vicky at Randy dahil abala sila sa kanilang relasyon. Isang araw, nagtipon ng tatlo para ipagdiwang ang kaarawan ni Vicky. Kahit na ganito, hindi nagduda ang kanyang ate sa 2 taong pinakamamahal niya. Pero gumana ang woman's instinct ni Charm nang makita niyang nakatitig si Vicky kay Randy. Nang dumating ang gabi, hindi makatulog sina Vicky at Randy. Nagkita sila sa basement. Parang na-miss ni Vicky ang pagmamahal ni Randy. Malinaw na mahal ni Vicky si Randy. Pero sinabi ni Randy na hindi na nila pwede ituloy ang kanilang ginagawa dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa, at mahal din naman ni Vicky ang kanyang ate. Habang naliligo si Vicky, sinadya niyang hindi isara ang pinto ng banyo para maakit ang atensyon ni Randy. Pero hindi nila alam na nagising ang si Charm. Nakita niya ang nangyayari sa kanyang asawa at kapatid. Nasaktan at umiyak ang asawa ni Randy dahil sa nalaman niya. Kinabukasan, malungkot at nag-aalala si Charm. Saktan siya ng 2 niyang pinakamamahal na tao. Dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan, nagpasya siyang umalis ng bahay. Ilang sandali lang, hinanap ni Vicky ang kanyang ate. Nakita niya ang isang sulat na nakapatong sa mesa. Nang mabasa ni Vicky ang sulat, na-realize niya na alam na ng kanyang kapatid ang kanyang mga ginawa. Sa sulat, sinabi ng kapatid na hindi niya kayang magalit sa kanya at nanalangin na sana ay maging masaya siya. Naalala ni Vicky ang kanilang pagkabata. Palagi siyang pinoprotektahan at sinusuportahan ng kanyang kapatid kahit na gaano pa siya kasama. Mahal na mahal ng ni Charm si Vicky. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Vicky. Gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid at ang asawa nito, pero nasira niya ang kanilang pamilya dahil sa kanyang mga aksyon. Naisipan ni Vicky na itama ang kanyang pagkakamali. Para patunayan ang kanyang pangako, tinapon niya ang singsing na brilyante na regalo ng bayaw niya. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan din niya ang kanyang ate. Gumawa sila ng isang plano, dadalhin nila si Randy sa isang costume party para sa therapy. Nang makarating ang bayaw sa party, nakita niyang puno ito ng mga taong nagsasaya at nagsasayawan, nakamaskara at nagpapakita ng kanilang kabataan at kagandahan. Nakaramdam ng awkward si Randy dahil siya lang mag-isa. Pero bigla siyang nilapitan ng isang babae. Ang babae ay napakaganda, may magandang pangangatawan at mahabang mga binti. Pati ang mga dayuhan ay napatingin sa kanya. Dinala ng babae si Randy palayo sa dance floor at pumunta sila sa isang mas tahimik na lugar. Doon, sinulit nila ang bawat sandali at nagkaroon ng mainit na tagpo, at nakakamangha, dahil maayos na nakapagtayo ng poste ng Meralco si Randy. Nang tanggalin ng babae ang kanyang maskara, nabigla si Randy. Ang babae pala ay ang kanyang asawa. Sa pangyayaring ito, naunawaan ni Randy, ng kanyang asawa, at ni Vicky ang isang mahalagang katotohanan. Hindi nagtatagal si Randy sa kama dahil boring ang kanilang buhay mag-asawa. Nag-focus ang asawa ni Randy sa pagiging ina ng bahay at hindi na masyadong nag-aayos ng sarili. Kaya nawala ang atraksyon ni Randy sa kanya. Si Randy naman ay palaging abala sa trabaho at napagkakamalang pagkahumaling kay Vicky ang paghahanap niya ng bagong excitement. Kaya mula noon, nagsimula na ring mag-ayos ang asawa ni Randy kagaya ni Vicky. Nagsimula siyang mag-alaga ng kanyang balat at maglagay ng makeup. Dahil naging maganda si Charm, marami na ang nagkagusto sa kanya. Pero mahal na mahal ni Randy ang kanyang asawa. Dahil natuklasan niyang may ibang nagkakagusto sa kanyang asawa, ginawa niyang mas mahalaga ang kanyang asawa kaysa dati. Sa wakas, masaya na ang lahat.